morning. It's Wednesday, November 27th at 4:38 p.m. I'm driving again in downtown Montreal sa napakaliit na iskinita. Left and right ang parking, so maliit ang aking dinadaanan. Anyway, one way naman siya, kaya okay lang. So magtuturn ako dito sa St. Catherine para balik ako sa uuwian ko. Okay, so akit ako ng Peel Avenue. Itong binabaybay kong ito guys is St. Catherine at siya ang busiest street ng downtown kasi nandito ang lahat ng mga malls, left and right, kung nakikita nyo yan. Medyo ano nga lang, wala siyang ilaw na yung mga street lights niya is parang dim lang siya. So yung mga stores na may mga ilaw is sa loob lang naman nila, kaya yung labas niya is parang ito, tulad nito parang madilim siya. So yan ang kahabaan ng St. Catherine Street guys. So ito, so didiretso pa ako. So yan, ganyan dito pag yan na, may mga decoration na siya ng may mga decoration na siya ng Christmas. Yan, so binabaybay ko ang kahabaan ng downtown St. Catherine. Yan, mga stores niya left and right. Yan, daming naglalakad ng mga tao. Bakit kaya dito karamihan ng mga is nakaitim, yung lalo na yung mga jackets. Kaya pag winter minsan mahirap makita ng mga driver yung mga tumatawid dahil ang suot nila is mga black. Ako may black din akong jacket, pero pag winter na winter nagsusuot ako ng colored jackets kasi mahirap ang lalo na pag nag-i-snow tapos tatawid na bigla nakaitim. Nako, muntik-muntik na akong makasagasa noon dahil sobra yung snow tapos tumatawid yung naka-black. Ay, hindi ko makita. Buti na lang hindi mabilis yung aking pagliko. Kasi paliko ako, tumatawid din yung ang kaso, red sa kanya, sa akin green. Tumawid pa rin yung tao. Kung mabilis ako noon, nasagasaan ko yun. Kaya nakakaano din minsan ang mga tao yung bang hindi sila sa sarili nila, hindi nila inaano ang sarili nila na mag-ingat. Ayan guys, kung makikita nyo yan mga Christmas decorations na ayan, no, sa Labay, ayan na siya. Ang mga puno niya, itong streets dito is may design ng decoration ng Christmas. Yung mga ilaw niya is parang yung mga Christmas decorations na nakalagay. Tapos itong building na to din guys, ayan tingnan nyo yung kanyang yan Christmas light yan. Yan siya. Ito pala ang itong ito ang ano bang tawag ditong mall na to? Labay yung sa kabila. Ito is so may Magil to itong mall na to. Maluwang din itong mall, kaya pag Boxing Day sinasabi na punong-puno ito ng mga tao guys. Okay, so ay, naabot na ako ng stoplight. So ito guys ang sinasabi ko, tingnan niyo yung church, simbahan yan, yan, simbahan yan na may mga decoration na ng Christmas. So yan siya, ang daming taong naglalakad. So makikita nyo, puro mga itim, halos itim ang mga kasuotan. Yan ang sinasabi ko guys. Mga itim ang kanilang mga suot, kaya mahirap talaga to pag nag-i-snow. Kasi halos itim ang mga jacket. Bihira lang ang nakakaki siyang jacket, pero karamihan talaga is itim. Itim ang kulay ng kanilang mga jackets. So yan. Pwede na siguro akong lumiko dito.
Kasi kung tatawid pa ako doon sa kabila, ay pwede rin. Doon na ako tatawid sa kabila. At yung songs nila guys sa labas is Christmas songs. Ang lakas. Yung street dito is may mga tugtog Christmas songs. Ayan o, busy talaga ang mga tao sa paglakad. Kasi uwian na, mag-aalas 5 na. Kaya yan. Kaya yun lang ang napapansin ko guys, na ang mga suot nila is mga itim. Yan o, karamihan naglalakad, itim ang mga suot. At ito na, ito rin. Uyun, ang ganda dyan o. Ang ganda ng decoration dyan sa kabila. Kaya lang hindi masyado makita ng aking video guys. Kasi nasa kalsada ako, hindi siya makita dahil nasa tabi siya. Unless na haharapin ko siyang mag-video. Anyway, so ito, duman ako sa likod ng mall at walang ilaw dito. So maliban lang sa aking ilaw sa sasakyan. So nasa likod ako dumaan ng Labay. Makikita niyo medyo madilim. Ilaw lang namin ang makikita. Pero ito pa rin ang city proper. Ayan, ang tataasan ng mga buildings niya guys. Ayan, ayan, mga buildings na yan, 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 yan ang mga buildings na dito guys. Maano siya. Nakakapagod. Hindi pa ako tapos ng work ko guys. Meron lang akong errand, kaya ako napunta dito sa downtown. Ano pa lang, 4:45. Siguro mga 6:30 ako uuwi. Hindi pa ako tapos. Kasi yung ko guys, yung oras ko, yung 5 to 7 is overtime yun. Pero actually, hindi ko naman nauubos yung oras na yan na hanggang 7. Usually 6:30, ganon. Yan ang aking uwian. Or minsan alas 6. Depende pag pero bayad yun. Bayad ako ng 2 hours na overtime. Daily yun. Kaya minsan nahihiya din ako na kahit tapos na ako ng alas 5, na upo-upo na lang ako Facebook. Alam nyo na, nagti-TikTok or whatever, para lang matapos ko yung oras na dahil may bayad naman ako kahit ganoon, may bayad yung ko. May extra akong 2 hours everyday na binabayaran na overtime. Kaysa naman uuwi na ako, wala naman akong gagawin, wala naman akong batang maliit, so okay lang, di ba? So ganun lang ang trabaho ko dito guys. At yung Friday is overtime ko na rin yung lahat yun. So kung medyo aga-agahan ko, hanggang alas 7 ang labas ko, or mag-extend pa ako, bayad yun. Taxi yun. Tapos kung guys, halimbawa isama ako ng mga alaga ko, or yung sasamahan ko ang alaga ko kung pupunta saan, habang nagbabiyahe ako niyan, lalo na sa weekend, may bayad yun. Kahit yung natutulog ako, may bayad yun. May bayad yung araw ko doon. Tapos yung per hour ko, may bayad yun. Habang nagbabiyahe ako or nasa eroplano kami nagbabiyahe, may bayad yun. Kahit nakaupo ako sa eroplano, may bayad yun. Kaya pinagtsatsagaan ko na yung mga mag-overtime kasi extra din, lalo nang nag-sponsor ako ng mga anak ko, ay hindi ko na kailangan mag-part-time ng hanggang 7 days. Kasi sa dito lang sa trabaho ko is sapat na. Kaya ang day off ko na ngayon is talaga lang, Saturday, Sunday. At kung may lakad ako sometime na hindi na ako mag-overtime Friday, mag-absent na lang ako. So yung wala akong overtime ng Friday, ganun lang. Kaya yun. Tapos iniipon ko guys yung aking iniipon ko ang aking leave. Kaya kung umuwi ako sa Pilipinas, halimbawa ako ngayon is allowed na akong magbakasyon ng 3 months. So ngayon, ginagawa ko, kukuhain ko yung bayad sa 3 months na yon para magbakasyon ako. Pero ang bakasyon ko lang is
Pinakamahaba na ang 1 month, 3 weeks to 1 month ang bakasyon na kinukuha ko. Kasi pag nasa Pilipinas ka, parang sayang na wala kang kinikita kahit bayad yun. So, at isa pa, may mga mortgage kami na binabayaran, mga insurance, sasakyan. So, hindi pwedeng magtambay ng matagal. Kasi bago ka uwi, lalagyan mo na yung account mo ng pera dahil pag yung mga pre-authorized payments habang wala ka, tuloy-tuloy yun, hindi yun nahihinto. Kaya kung magbabakasyon ka ng matagal, mahirap kasi ma-short ka ng pera. Kaya ganon. So tama lang yun na iiwanan ko yung account ko na para lang sa pambayad, and then pagbalik ko yun, dapat may extra pang another week yun para pag start ko ulit ng trabaho, every 2 weeks ang sahod ko. So at least hindi ako ma-short. Kasi pag nagbakasyon, di ba magastos. So, ganyan lang. Ipaplano mo pag talagang uuwi. Kasi pag umuwi ka naman, magastos, di ba? So, hindi mo rin maiwasan magastos. Pero, sa ngayon, dahil nga sa ang bagahe is, allowed na lang kami magdala ng isang maleta na 50 pounds, which is like 25 kilos. At isang hand carry at isang bag. So, ngayon, talagang hindi na ako nakakapagdala ng mga pasalubong tulad noon na ang isang malita halos pasalubong lang. Ngayon hindi na, kaunti na lang ang nadadala ko kasi parang kalahati ng aking bagahe is damit, which na dadaling ko mga damit is yung mga light clothes na pwede mo siyang labhan, na pag inihang mo siya the next day tuyo na. So mga light clothings lang ang dinadala ko, total summer naman. So mainit naman sa Pilipinas, so ganun ang ginagawa ko, guys. So kalahati is damit ko ng mga bihisan, and then kalahati is yung kung anong maisiksi kong pasalubong. Kasi hindi mo mind you na ang bigat din. Pag nagsobra ka, babayad ka ng $25 or per kilo babayad ka. So wag na lang. Kasi baka isang malita abutin pa ng 1,000 yan. Kasi per kilo ang babayaran. Basta alam ko $25 ang excess luggage kumbaga. Pero yon, within Canada lang yun, or US ang excess na $25 babayaran mo ng per kilo. So kaya saka mahal na yan. Sa na lang ako, duty free ako namimili kung magbibigay ako ng pasalubong. Duty free na ako namimili dyan sa Pinas. Kasi mahirap, guys. Okay, doki. So, yan. Nadala sa kwento. Ang dami kong naikwento, guys. So, yung mga hindi pa nakasubscribe na nanonood, please do subscribe, like, and share naman ang aking videos. So, see you in my next video. Thank you for watching. God bless everyone.